umaga po sa bawat isa sa atin. Muli, nagpupuri ako at nagpapasalamat at binigyan muli tayo ng Panginoon ng araw na magkikita-kita muli tayo o magkakausap. Unang linggo po ng Oktubre, amoy na po ang Kapaskuhan. Salamat Panginoong Jesus sa buhay niya na inialay niya ang kanyang sarili para sa katubusan ng bawat isa sa atin. Ito po ang pinakamalaking pagpapala o handog na tunay na nakapagpapaligaya sa bawat isa. Bago natin umpisahan ang ating gawain na mihiling ko ang bawat isa na pumikit at mag-alay ng sandaling pagtahimik na panalangin sa ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos, ang kapangyarihan sa lahat. Nais namin, Panginoon, na bago kami magpuri sa iyo, linisin mo muli kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan. Sinasadya man, Lord, o hindi. Baka linisin mo po kami na ipanalito ko. Kung sa kami po ay maging karapat-dapat sa pagharap sa iyo, Panginoon. Salamat sa kapatawaran sapagkat sinabi mo sa iyong salita, Lord, as we confess, you are just and faithful to forgive us. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito at muli magkakatipo ng bawat isa sa amin, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na ikaw lamang ang pwede namin sandalan, lapitan at hingan ng aming mga problema o pangangailangan. Salamat po sa iyong bukas palad, Panginoon, na pakikinig sa iyong mga anak at handa kang tumulong sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, na another day, Lord, na kami ay makakapagpuri sa iyo. Taglay pa rin namin, Panginoon, ang kalakasan, kaligtasan ng iyong mga pinangako sa amin. Salamat po, Panginoon, nalampasan namin ang anumang mga sakit o problema, Panginoon, sa aming araw-araw, Panginoon, na pamumuhay. Salamat sa hininga na nanggagaling sa iyo, kung kaya't kami, Panginoon, ay patuloy na nagtataglay ng malakas na respiratory, Panginoon. Kung kaya't kami, Panginoon, ay patuloy pa rin nakakalanghap, nakakahinga ng maayos, Panginoon. Lord Jesus, we praise you, we glorify, Lord. At tunay nga, Panginoon, hinihingi ko sa iyo na ang aming mga kapatiran sa mga oras na ito ay gisingin mo, liwanagin mo, Panginoon, ang kanilang mga isip, buksan mo ang kanilang mga tainga, Panginoon, upang makinig muli ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, na sa araw-araw, Lord, kami ay nilalagyan mo ng mga salitang makapagbibigay ng buhay sa lahat ng mga taong aming makakausap. Salamat po, nagiging daluyan kami ng pagtulong at pagpapacified or pagpapayo sa bawat nangangailangan po ng iyong mga tulong. Salamat po, Panginoon, at patuloy, Lord, na nagiging matatag ang aming iglesia. Salamat, Panginoon, sa aming mga pastor, mga kasamahan sa church, Lord, na alam namin, Panginoon, na patuloy pa rin silang magiging active, Panginoon, sa iyong mga salita. Sapagkat ang iyong mga salita, Lord, ay kayang tumagos hanggang sa kaibuturan ng aming mga puso, hanggang sa aming mga laman, Panginoon. At mananatili ito, Lord, na nasa aming mga isip at pangahawakan namin, Lord, ang mga pangako at mga pangaral na aming na nababasa na hihingi namin, Panginoon, or napapakinggan namin through our pastor and through our Christian brothers and sisters. Salamat po, Panginoon, at dalangin ko na maging matagumpay ang gawain na ito, Panginoon, sa aming mga pakikinig ng iyong mga salita. Salamat po, Ama, sa iyong biyaya, pagpupuri at parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo ay umawit sa ating Panginoon ng may pagsambat pasasalamat. Hallelujah, Lord.
iluluhod at sa iyo ay sasamba. Kami ay iyong diringgin at ang bayang ito inyong pagagalingin. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Sa iyong kabutihan kami ngayon ang iyong bayan, pinili at inalagaan. Pagsamba sa'yo'y walang hanggan. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos. Kami ngayon nagkakaisa upang sumamba at pasalamatan ka. Isang puso, isang layunin sa bayang ito, ikaw ang purihin. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos, O Diyos, O Diyos.
ka, O Diyos, sa dakila mong Patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon upang sambahin siya. Hallelujah, Lord. Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Panginoon, sa'yo ako ay laging sasamba. Papupurihan ka, puso at isipan, buong lakas at buhay, aking iaalay sa'yo, O Diyos. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang buhay ko'y sa'yo, ito'y gamitin mo. Purihin ka, Panginoong Jesus. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Sa habang panahon, ako ay sasamba, aking Diyos. Panginoon, tanggapin mo po, Panginoon, ang aming pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Glory to God. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pinakamahalaga na makinig tayo ng salita ng Diyos, sapagkat ito ang ating pangahawakan sa ating buhay, sa ating paglalakbay, habang tayo ay dumadanas ng mga pagsubok. Buksan po natin ating mga tenga, makinig po tayo ng salita ng Diyos. At tayo po'y pangungunahan ni Pastor Archie Resos sa mahalagang balita ng kaligtasan. Amen. Isa pong mapagpalang umaga po ng linggo, at ito na naman po ay unang linggo po ng Oktubre, kaya ang lahat po ng ating mga kapatiran ay muli ko pong binabati. Nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Ama, at muli po tayong nagkatagpo, nagkasama-sama po ulit upang papurihan siya at bigyan po siya ng mataas na pagdakila at pagsamba. Since it is October 3 po, 2021, at ito po ang unang linggo po ng buwan na ito, minamarapat po ng ating Panginoon na tayo po'y umalala sa kanya pong kamatayan at sa kanya pong muling pagparito. At ang mga bagay po na ito ay sinasagawa natin sa pamamagitan po ng pag-alaala sa banal na hapunan, at inaanyayahan ko po ang bawat isa na atin pong dalhin, unang-una po ang tinapay, at pangalawa din naman po ang atin pong iinumin po na juice, o dito po sa baso na ito
para tayo po ay makapagbigay po ng mataas na kaluwalhatian at pagpapala po sa ating Panginoong Diyos. Kaya po, lahat po ng mga kapatiran, maghanda po tayo because it's the first Sunday po of the month at patuloy na ito po ay alalahanin natin at tayo po ay lumakad sa kalooban ng ating Panginoon. Muli po ay binabati ko po kayo, San Mandako po kayo ng Pilipinas. Lahat po ng ating mga taga-subaybay po, napakarami po ko po ang hatid po na pag-asa ng mga salita ng Diyos na ito, ang magbibigay po ng ganap na katagumpayan po sa atin, bagaman dumaranas po tayo ng mga matitinding pagsubok o mga bagay na hindi natin inaasahan, still with the power of the Lord Jesus Christ at sa pamamagitan po ng kanyang banal na dugo ay wala pong imposibleng bagay po na hindi natin po kayang mapagtagumpayan. I can do all things through Christ who strengthens me, ang sabi po ng Biblia. Kaya magandang umaga po sa lahat ng mga kapatiran natin sa abroad, nandiyan po sa Europa, sa Amerika, sa Canada po, sa mga kapatid po natin sa gitnang silangan o sa Middle East at sa iba't ibang bahagi po ng Asia. Magandang umaga po sa mga kapatiran sa Marikina, sa mga karatig lalawigan po at karatig po malapit sa Marikina. Sumaati nawa po ang pagpapala, ang gabay po at gayon din naman po ang pag-iingat ng ating Panginoon. Kung atin pong mamarapatin at titignan natin ano ho ba yung mga dumating na mga mabibigat po na mga pagsubok na kinakailangan po nating mapagtagumpayan. Di ho ba nararanasan natin minsan po na parang gusto na nating sumuko dahil marami pong mga pagkakataon na parang hindi natin nararamdaman kung paano po ang ganap at tunay na pagtatagumpay sa ating buhay. Karaniwan ho, lalo na kung hindi pa tayo nakakakilala sa Diyos, puro kabiguan po ang ating kakaharapin. Marami pong mga daranasin na iba't iba pong mga pagsubok na hindi natin minsan makakayanan dahil wala po tayong Diyos sa ating buhay po. Kaya sa ating ipipreach na ito, napakahalaga mga kapatid na magkaroon tayo ng ugnayan sa ating Panginoon, malaman natin na may Diyos po na nakaupo sa kanyang trono at patuloy ang ating tiwala po ay ipagkaloob natin kay Jesus sapagkat siya lamang po ang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Kaya po sa preaching na ito mga kapatid na pinamagatan po natin, si Jesus ang tanging tagumpay. Hallelujah! Ngayong araw po na ito ay atin pong matatamasa at atin pong malalasahan po ang magandang aral na ito. Tunay nga pong pagkain na nagbibigay ng spiritual na kalakasan para anuman po ang bagyo, pagsubok o mga kahinaan, sakit, kawalan ang dumating sa ating buhay, tiyak na tiyak po ako si Jesus po ang siyang magiging tagumpay po ng ating pong pamumuhay. Ngunit bago po tayo magsimula sa ating pong mga gawain na ito, inaanyayahan ko po ang lahat ng mga kapatiran na tumungo po tayo sa ating pong banal na pananalangin. Tayo po lahat ay umupo. Ama namin na makapangyarihan, niluluwalhati ka namin at pinasasalamatan ka po namin sapagkat ang umaga na ito ay babasbasan niyo po ulit upang marami pong tao ang ma-reach out po ng preaching na ito. Maraming tao ngayon ang nawawalan ng pag-asa, nawawalan po Panginoon ng tiwala sa iyo at sa kanilang mga sarili. Pero sa pamamagitan ng mga aral na ito ay magbibigay po ng kalakasan, ng pag-asa ng tiyak po na kaligtasan sa lahat ng mananampalataya at magsasalig ng kanilang pananalig po sa inyo. Kaya Ama, anuman po ang mga nagawa din namin pagkakamali, hindi po kami ganap at perpektong mga tao. Sa mga inisip namin po na tumaliwas po sa inyong banal na kagustuhan, ang mga dila po namin nakapagsalita po ng hindi maayon, masasakit po at mga pananalita pong nanunumpa ng kapwa. Patawarin niyo po kami, maging ang amin pong mga nilakaran na taliwas po sa inyo pong nais na amin pong lakaran, ang liwanag ng salita ninyo, ang mga naging pagpapanggap po ng aming mga sarili at ang kawalan po namin ng panahon sa mga banal mong gawain. From the top of our head to the soles of our feet, linisin niyo po kami, Panginoong Diyos, that as far as the east is from the west, so far has you cleansed all our iniquities within us. Na anuman po ang singpula ng amin pong mga kasalanan, gaya po ng kasingpula po ng dugo, ay papuputiin nyo naman, Panginoon Diyos, na katulad ng yelo at ng isang bulak. Kaya ang lahat ng mga kasalanan na ito ay aming ipinapahayag. Sabi ng mga salita mo, if we are going to confess our sins, you are faithful and just to forgive us, to cleanse us from all our unrighteousness. Kaya Panginoon, tignan niyo po si Jesus sa aming mga puso. Ikaw nawa po ang maluwalhati po sa pagpapahayag ng banal na salita na ito. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa matamis po na pangalan ni Jesus. Tayo po lahat ay magsabi ng
Amen and amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Kaya po ang isang magandang umaga na ito na hatid po sa atin ng ating Panginoon Diyos ay upang palakasin po ang ating mga kalooban, upang bigyan po tayo ng katagumpayan. Kasi alam niyo mga kapatid, maliban kay Kristo, hindi tayo magtatagumpay sa mundo na ito eh. Sabihin na po natin na ang buhay po natin umiikot lamang po sa Diyos. At wala pong iba pong makararating sa Diyos kung hindi po tayo naglalagak ng ating pananampalataya kay Jesus. Kaya lahat po ng atin pong natatamasa. Minsan makakaranas tayo na tayo po ay naging matagumpay po sa trabaho natin, na-promote po tayo. Minsan makikita ninyo ang mga anak po natin nagiging successful. Ang atin pong career o ang buhay po natin ay napakaganda, lumalago ang mga negosyo. Pero sa kabila po ng lahat ng mga tinatamasa natin na kaunlaran na ito, kung wala po ang Diyos sa ating buhay po, ay patuloy din nating mararanasan ang kabiguan sa iba't ibang bahagi po ng atin pong pamumuhay. Kaya ang tunay na kahulugan po ng tagumpay, makasama natin si Kristo sa biyahe po sa mundo na ito at ating ipagkaloob sa Kanya at ipagkatiwala po ang ating buhay upang tayo po ay maging tagapagmana niya ng buhay na walang hanggan. Kaya po, sabi ng banal na kasulatan dito po sa unang Korinto, sa 15:57, in the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po ang Panginoong Diyos. Victory comes no other than from the Lord Jesus Christ. Hindi pwedeng magtamasa ng tagumpay, hindi maaari pong magkaroon ng kalakasan ng kalooban, ng kaayusan po ng kanyang pamumuhay, ng kaayunan po sa kalooban ng Diyos, maliban na lang po na ang tagumpay na ito ay manggagaling po sa ating dakilang Panginoon tagapagligtas. Ito po ay walang iba kung hindi po ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga marapat po na sinabi rito ni Pablo na tayo po ay magpasalamat sa Diyos na siyang nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po mga kapatid, sa dami po ng mga dinaranas na kabigatan ng tao ngayon, minsan kahit may pera po tayo, hindi naman tayo maisasalba po. Marami tayong mga kakilala po na bagaman sila po ay may mga pera, marami po silang kakilala. Pero nung dumating po yung COVID-19, wala rin pong nagawa. Nawala rin po yung kanilang buhay. At hindi po sila naligtas ng kanila pong mga kakilala at ng kanila pong mga kayamanan. Marami tayong kakilala po mga kapatid, matitindi po at malalaki ang mga negosyo nila. Pero bakit po nagsara sa panahon po ng mga krisis? Dahil kapatid, ang mundo po natin, it's not getting any better. Kapatid, huwag niyo po sanang mamamaliin po na, Pastor, di ba dapat ang tinuturo natin, paganda ng paganda ang mundo, umasa tayo. Hindi po kasi yun ang nakalagay po sa Biblia eh. Maski po sa aklat ng Mateo 24, kapatid, sabi nga doon sa mga huling araw, makakarinig kayo ng mga alingaw-ngaw po na mga digmaan, bansa laban sa bansa, at mga kaharian laban sa kaharian. Lalaganap po yung mga lindol po, magkakaroon po ng mga taggutom, mga pestilente. Kaya kung yun po ang pahayag na hula po ng Bible, the world is not getting any better. At gayon din naman po ang sinasabi sa ugali ng tao. Sa ikalawang Timoteo po, sa 3 patuloy po, makikita natin kapatid na pasama ng pasama po ang tao. Sabi po doon ni Pablo kay Timoteo, dapat mong alalahanin na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. It's going to be a dangerous life. Mga panahon po ng kaguluhan. Bakit po? Tao po magiging maibigin sa salapi, ang tao po mawawalan na ng tiwala sa Diyos, ang tao ho magiging mamamatay tao, magiging maibigin po siya sa kanyang sarili. Kaya po yung paglaganap ng krimen at kasamaan po mangyayari. Gaya din naman po ng sinabi ni Daniel na ang mga mabubuti po magpapakaputi po, pero ang mga masasama po lalo pong magiging masama sa mga huling araw. So what is our assurance of victory sa lahat po ng mga pagkabulok ng mundo na ito? Kay Kristo lang natin po ilalagang ang ating pag-asa po. Alam niyo po sa mundo na ito, punong-puno po ng lahat ng uri po ng mga kasamaan, daranasin po natin ang mga pagsubok, maraming kaguluhan mo kapatid, and pine-prepare lamang po tayo ng Panginoong Diyos. Sabi nga po ng talata ng Biblia sa Juan 16:33, in the book of John, chapter 16, verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan, magdaranas kayo ng mga kapigatian sa sanlibutan na ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan.
Praise the Lord. Kaya yun po ang ating tinatanggap na mga salita po ni Kristo. In this world, you are going to experience trouble. In this world, you are going to have tribulations. Pero ang pangako po ng Panginoon, huwag nga kayong mangamba. Do not worry, do not be anxious, sabi ng Panginoon Diyos. Sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan na ito, napagtagumpayan ko na ang mundo na ito. Kaya yun naman po pala, napakagandang balita po na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Sa atin pong mga kinakaharap ngayon, Pastor, hindi naman po pala ako magiging matagumpay. Hindi naman din po pala po magiging assurance na marami kaming savings, na kami po ay nakasandal sa pader dahil stable ang trabaho ko, na maganda ang kalusugan ko ngayon, na wala kaming iniindang mga sakit. Kapatid, inihahanda lang po tayo ng ating Panginoon Jesucristo sa mga pagdating po ng mga pagsubok, sa mga pagdating po ng mga kahirapan na hindi natin po inaasahan. Biglaan lamang pong darating yan. May basihan po ba tayo sa Biblia? Gaya ng mga binasa ko po kanina sa inyo sa Mateo 24, sa ikalawang Timoteo 3 po, dito po mga kapatid, sa mga sinasabi po ng Panginoon sa 1:16-33, na dadami po ang lahat ng mga paghihirap, dadami po ang mga kapigatian. But lo and behold, I have overcome the world, kaya wala po tayong dapat alalahanin. Kaya ano-ano po yung tagumpay na binibigay sa atin ni Jesus? Yun naman po ang good news, kapatid. Datapwat hindi na po gumaganda ang kalagayan ng mundo natin. Hindi na po tayo pabata ng pabata. But there is a good news. Ang magandang balita po ay dala-dala sa atin ng atin pong Panginoong Jesucristo. Kaya po sa preaching na ito, ngayong umaga, pag-aaralan po natin ang mga pag-asa na ito at ang tagumpay na dala po ni Kristo. Una po sa lahat, si Jesus po ang nagbibigay ng tagumpay sa pagnanasa sa sanlibutan. Purihin po ang Panginoong Diyos. Sobra na po ang pagnanasa ng maraming tao at kinahuhumalingan nila sa lahat ng bagay po na may i-offer po ng mundo na ito. Tatandaan niyo po mga kapatid, ang lahat po ng ipinagkakaloob po ng mga pita ng mata, yun pong lahat ng kayabangan na gustong-gustong tignan ng ating mga mata, yun po mga materialistic na mga bagay po na mapaparam, yung mga bagay po nakakapagbigay po sa atin ng ligaya, mga bagay po na gustong-gusto at kapritsyo po ng ating katawan. Lahat ng mga tinitignan po natin. Kasama po yung ating pong kapritsyo ng ating pisikal na katawan at lalo tigit po yung mga pagmamayabang na dala po ng ating pong mga pinagkakitaan, ng mga ari-arian po natin, na mga salaping hawak-hawak po natin. Yan po mga kapatid ay mga bagay po na mapagtatagumpayan lamang natin kung tayo po ay may relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Ang mga bagay na yan, kapatid, ay magpapahamak po sa atin sa impyerno. Kaya nga sa pagkakaroon po ng isang personal na relasyon kay Kristo, itinuturo po sa atin mga kapatid ang sinasabi po ng banal na kasulatan ng ating Panginoon. Basahin po natin ang unang 1:2, 16 hanggang 17 in the book of 1 John chapter 2 verse 16 to 17. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Ang lahat ng mga nasa sanlibutan, ang mga pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanpaman. Hallelujah. Kaya ito po ang mga bagay na hindi mapagtagumpayan ng mga tao sa mundo, na kanilang ikapapahamak po. Maliban na tanggapin natin ang banal na Espiritu ni Kristo, tayo po ay panghabang panahon o habang buhay na magiging biktima po ng mga pagnanasa ng mata. Ang gusto po ng karnal na mata natin ay tumingin po sa mga bagay na mahahalay, sa mga bagay na marurumi, sa mga bagay po ng mga materialismo, sa mga bagay po na karnal. Ang gusto po ng laman natin magpakasarap-sarap po at ang katawan na ito ay dumanas po ng iba't ibang mga bisyo, iba't iba pong mga kagalakan na may i-offer po ng mundo na ito. Ang ninanasa ng puso natin magmayabang, ipakita ang mga achievements natin, ang mga nabili natin, ang lahat ng naipundar natin. Ngunit makakalaya lamang tayo sa mga bagay na ito na ipinagkakaloob ng sanlibutan na ito kung tayo po ay magpapasailalim sa kapangyarihan ni Kristo at ng kanyang banal na Espiritu. Sabi po ng Biblia, ang lahat ng nanganasa sa sanlibutan, ito po ang pagnanasa po ng ating mga mata, yung pita ng mata, yung pita po ng atin pong mga laman, at ang lahat ng pagmamayabang na ito hindi po nanggagaling sa Ama,
kundi nanggagaling po sa sanlibutan na ito. Kaya po pala sinasabi ni Pablo, we are more than conquerors through Him who loves us. No? Na sa pamamagitan niyang nagmahal sa atin, tayo po'y higit pa sa mananagumpay. Sabi po ng aklat po ng Roma 8:37, nais ko pong basahin ang Romans chapter 8 verse 37. Ang sabi ni Pablo rito, hindi sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang naging mananagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. No, we are more than conquerors. Ang sabi po ni Pablo, through Him who loved us. Tayo po'y higit pa sa isang mananagumpay. Kaya mga kapatid, hindi lang yung tagumpay ho, simple na nagtagumpay tayo. Higit pa sa mananagumpay, pagtaglay-taglay po natin si Kristo sa ating puso. Kaya huwag kayong mag-alala kapatid, maaaring sa sarili nating kakayanan, talagang babalik at babalik po tayo sa mga pita ng laman, sa mga pita ng mata natin. Pero we are more than conquerors po, pati po sa mga pagmamalaki ng mundo na ito, kung taglay-taglay natin si Kristo at tinanggap natin po siya bilang atin pong Panginoon at tagapagligtas. Ikalawa po kapatid, si Jesus po ang nagbibigay ng tagumpay sa mga pagsubok. Opo, sinabi naman po sa atin sa Bible, dadami po ang mga pagsubok. Si Kristo po, sinubok po siya doon po sa Mateo 4. Ang lahat po ng mga disipulo at ang mga lingkod po ng ating Panginoon, hindi po nagkaroon ng pagkakataong mawala ang mga pagsubok. Dahil ang pagsubok po ay patunay na tayo po ay Kristiyano. Kaya nga ang magandang bagay po, ang lahat ng pagsubok na daraan po sa atin, ang lahat po ng mga temptation na ito, ang assurance ng Bible, lahat ito'y mapagtatagumpayan po natin sapagkat walang pagsubok na dumating po sa atin na hindi po naranasan ng lahat ng tao, lalo na ng mga Kristiyano, at titiyakin ng Diyos ng lahat ng pagsubok na ito ay atin pong mapagtatagumpayan. Sabi po ng unang Korinto 10:13, in the book of 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, ay bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ang paraan upang malampasan ito. Purihin po ang Panginoong Diyos. Di ba napakaganda po? Sabi po ng Bible, there is no temptation that has seized you except what is common to man. But God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But once you are tempted, He will also make a way so that you can stand up under it. Ano po sabi ng Biblia? Ang Diyos ay mabuti. He is a good God. Kaya po bilang isang mabuting Diyos, daranas tayo ng mga pagsubok. Nandyan po yung pagkakataon na parang gusto nyo na pong tumalikod sa Kanya, o kaya pagkakataon gusto nyo na pong mag-backslide, gusto nyo na pong magalit at patuloy pong tumalikod sa Diyos. Pero ang assurance ko sa iyo kapatid, pag genuine po ang pagtanggap niyo po, dumating man yung kawalan ng trabaho, mga sakit na mabibigat, o kaya po yung atin pong mga paglakad sa kadiliman, na anuman po ang atin pong mga ginagawa na tila baga wala pong katuturan sa buhay na ito, ang Diyos po ang magbibigay ng halaga at ng katagumpayan sa lahat po ng atin pong dinaranas na mga pagsubok po na yan. He is faithful. Ang sabi po ng Biblia, that He will not you be tempted beyond what you can bear. Pag dumating po ang mga pagsubok na yan, titiyakin po ng Panginoon na tayo po'y makakatayo at patuloy na magiging matagumpay po sa lahat ng mga pagsubok. Kasi ang pagsubok po, kapatid, ay bahagi ng buhay Kristiyano. Magtaka po kayo kung kayo Kristiyano at walang dumadating na pagsubok. Pagsubok po ng kawalan, pagsubok po ng mga sakit, pagsubok po na minsan po tayo po'y tumatalikod sa mga aral ni Jesus, na parang tayo po'y nagdadamdam. Pagsubok sa trabaho na tayo po'y maaaring naalis o tayo po ay na-retrench. Pagsubok po na tayo po'y may taglay na sakit. May COVID-19 na nga po, nagkasakit pa tayo ng iba pong mga malulubang karamdaman. Pero dapat po ba tayong umatras na o tayo po ay mag-backslide na o mawalan po ng tiwala sa ating Panginoon? Hindi po kapatid sapagkat pag dumarating po ang lahat ng uri ng pagsubok na ito, ang paanyaya palagi ng Bible ay tayo po'y mga galak. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Sabi po ng Santiago 1:2, pakinggan yung mabuti, lalo na po yung mga bago natin pong mga tagapakinig. Maraming salamat po. Ang dami po pala nating mga nakikinig po, nakikipag-ugnayan po sa akin, diyan po sa Mindanao, at lalo na po sa Visayas. At doon po sa Middle East, dumadami po yung ating subscribers po roon. Alam niyo po, ang sabi ng Panginoon, para palakasin lamang po tayo, lalo na sa mga kababayan natin dyan sa gitnang silangan,
dumating man ang mga mabibigat na pagsubok na ito, mga galak kayo dahil ito po'y palatandaan na tayo po'y Kristiyano. Sabi po ng Santiago 1:2 or in the book of James chapter 1 verse 2, mga kapatid, mga galak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ano daw ho ang dapat nating gawin, mga kapatid? Dapat magpakatatag po tayo hanggang sa wakas upang tayo po ay maging ganap at walang pagkukulang so that we may become mature and complete and not lacking in anything. Ang sabi po ng New International Version, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Ang hirap naman ng pastor, sinusubok na nga kami, mga galak po. Opo, kasi ang mga salita na ito'y katiwa-tiwala. Pagkatapos po ng pagsubok na yan, kapatid, ang sabi ng Biblia, lalo tayong magiging matatag sa ating pananampalataya at sa pamamagitan po ng mga pagsubok na ito, para po tayong pinadaan sa apoy, marirefine po, lalo po tayong magiging puro at dalisay na ginto sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya pag walang pagsubok, tayo po'y malungkot. Pag maraming pagsubok, ang sabit paalala ng Biblia, mga galak kayo, mga kapatid, sapagkat kayo po'y dumaranas ng iba't ibang mga pagsubok na ito. Alam po natin that the testing of your faith produces perseverance. Perseverance must be able to take its course that you should become mature and complete and not lacking in anything. Kaya sana po, lalo na po sa mga nakikinig nating kabataan, tulungan natin ang ating mga sarili, lalo na po ang ating po mga ministry heads, ang ating po mga elders. Ang pastor nyo po ay busy-busy na rin po sa pangangalap po ng mga iba't iba pong mga kaluluwa, lalo na po kahit online po sa mga nakikipag-ugnayan po sa atin, mga nakikinig po at sa mga bina-Bible studies po natin na mga kapatiran na ito, hindi natin po kilala. Sana po tulungan niyo po ang kapastoran at lalo tigit na po ang inyo pong senior pastor sa mga gawain po na ito para lalo pong lumago. Tayo po na talagang malalim na, tinawag na tayo ng Panginoon, tulungan niyo po kami, samahan niyo po kami. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik. Tayo po lahat ay ginagamit ng ating Panginoon. Priority ko po muna ngayon, kapatid, ang mga hindi pa nakakakilala. Kaya ako po'y humahayo kahit sa pamamagitan po ng internet at dumadami po ang ating pong mga taga-subaybay at mga tagapakinig. Kaya po, sana patuloy po na pagtagumpayin tayo ng Panginoon po sa lahat ng mga gawain na ito. Ikatlo po, mga kapatid, alam po ba natin na si Jesus ang nagbibigay ng tagumpay upang mamunga tayo sa Kanya? Purihin po ang Panginoong Diyos. Ang assurance palagi ng Biblia, tayo ho mga kapatid ay sanga lamang po. At ang tunay po na puno ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Kung ang mga sanga po ay hiwalay sa puno, wala po tayong magagawa. Kahit na ano pong tamasahin yung tagumpay, pananalapi, karangyaan, kagandahan, katalinuhan, pag hindi tayo nakakonekta po sa puno, baliwala po ang lahat ng tagumpay na inyong mararanasan. Iyan po ang dahilan kaya maraming mga tao po, kahit na po sila ay pinagpala ho sa kanilang material na pamumuhay, hindi pa rin po sila masaya sa kanilang pong nilalakaran. Marami pa rin po nagpapatiwakal na kahit sila po ay mga kilala na pong mga artista, mga mayayaman na pong negosyante, nagpapatiwakal pa rin po dahil wala po ang pag-asang taglay-taglay nila, lalo na kung tayo po ay may pananalig sa Diyos. Kaya mga kapatid po, sino pong nagbibigay ng tagumpay para tayo mamunga? Walang iba po kung hindi ang puno. At ang puno po natin ay si Jesus. At pakakatandaan nyo po, ang puno na ito ay mabuti. Kaya po sabi po ng aklat ng Juan, dito po sa 15:1 hanggang 4, in the book of John, chapter 15, verse 1 to 4, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanyang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno, gayunman hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Alam niyo po mga kapatid, purihin natin ang Panginoong Diyos dahil maganda po itong aral at paalaala. Kahit na anong gusto ninyong mamunga po kayo,
ng hitik na hitik sa mga mabubuting mga bunga, yung fruits of the Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Hindi mapangyayari po sa buhay ninyo yan, kapatid, malibang na lang kung konektado tayo kay Kristo. Kaya mahalagal po yung personal na relasyon, kapatid, na tayo po ay nakaugnay sa Kanya, na tayo po ay kilala ng Ama natin sa pamamagitan ni Kristo. Hindi tayo mamumunga, pakakatandaan nito, maliban na lamang po na ang mga sanga po ay nakadikit po sa puno. Sapagkat ang puno natin ay si Jesus, mabuti po ang bunga, at kung tayo po ay hindi konektado sa Kanya, magbubunga ka ng mga bagay na masasama, tatandaan niyo po. Kaya pag masasama po ang mga bunga natin o kaya hindi tayo nagbubunga ng mabuti, tayo po ay puputulin at itatapon po tayo doon po sa dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, sabi po ng aklat ng Mateo 7:17 hanggang 18. Let me read Matthew chapter 7 verse 17 to 18. At ganito po ang sabi ng Biblia, mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Purihin po ang Panginoong Diyos. It has always been the principle of the Bible. Logic po ng Biblia yan. Pag ang puno po ay mabuti, ang bunga po ay mabuti. Pag ang puno po ay masama, ang lalabas na puro bunga po natin ay masama. Kaya tayo po mag-gauge po o tayo pong magsaliksik o tignan po natin, subukin natin ang ating sarili. Ang mga bunga ba natin na bunga po ng pananampalataya ay mabubuti o mga bunga po natin ay puro mga kasamaan, karnalidad po, materialismo po? Did we experience real regeneration po? Nagkaroon po ba tayo ng sanctification ng mga kaluluwa natin sa pamamagitan po ng salita ng Diyos? Sabi mismo ng Biblia, pakabanalin mo sila ng inyong mga salita. Ang iyong salita ay banal. Sanctify them with your truth. Your word is truth, ang sabi po ng Bible. Kaya mga kapatid, tayo ho ba'y namumunga? Masama ho ba o mabuti? Pag masama ho, kapatid, napapanahon na po na tayo po ay muling kumonekta po sa punong mabuti po kung saan ang sanga po ay magbubunga ng lahat ng mga kabutihan. Kaya alam niyo po, kahit na po nakakariwasa tayo, pagka ho tayo disconnected kay Kristo, hindi tayo makakapagbigay po ng kaluguran sa Ama. Alam nyo kapatid, ang malungkot po na balita, kahit na ano pong relihiyoso ninyo o kahit po anong panalangin ninyo, kahit na ano pa kung gawin ninyo ng mga tradisyon po o pagnonobina pa o ang mga gagawin ninyo mga kapatid na mga gawa pong mabubuti, pag ito po hindi nakasailalim po sa pananalig kay Kristo o sa pananampalataya kay Kristo po, lahat ng ginagawa ho natin, pagsasayang lang ho, mapapahamak pa rin po tayo sa dagat-dagatang apoy. Isa lamang ho kasi ang daan papunta sa Ama at ang tinuturo ng Biblia ay walang iba kundi si Kristo. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me, ang sabi po ng atin pong Panginoon. Kaya sana po, ito po ay tumimo, patuloy na mamunga po sa atin na magbigay po tayo ng ating panahon. Mga kabataan po, lahat po ng mga ministry heads, lalo na po ang atin po, mga taga-subaybay po. Sana po, kung di man po namin kayo nakakasama sa mga panalanginan, patuloy po on your own individual lives ay meron kayong relasyon, meron kayong pakikiisa po kay Kristo. Wag niyo pong pababayaan po ang inyo pong personal na relasyon na ito po ay atin pong ugaliin. Palagi po nating inaawitan si Jesus. Tayo po ay nagbabasa ng Biblia niya para makita po natin kung ano pong banal na kalooban niya. Lalo tigit po yung pananalangin, kahit na matalino ka sa Biblia, kahit nagpe-praise and worship ka sa mga awitin, pag hindi po babad sa panalangin, everything is utterly meaningless. Sabi nga ho ni Solomon, it is like a chasing after the winds. Para lang daw tayong naghahabol po sa hangin. Kaya po to recap, ang atin pong preaching ay pinamagatan po natin, si Jesus ang tanging tagumpay. At paano po siya ang magiging tanging tagumpay natin? Unang-una po, si Jesus ang nagbibigay tagumpay sa pagnanasa po sa sanlibutan. Ikalawa po, si Jesus ang nagbibigay ng tagumpay sa mga pagsubok. Ikatlo po, si Jesus ang nagbibigay ng tagumpay upang mamunga tayo sa Kanya. At ikahapat at uli sa lahat po, si Jesus ang nagbibigay ng tagumpay upang tayo ay maging tulad niya. Purihin po ang Panginoong Diyos. Alam niyo po mga kapatid, hindi lamang po yung pagtanggap kay Jesus na ipinanalangin natin po na, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ang titignan po sa atin ng Ama natin ano po yung nangyari pagkatapos po noon?
Naging katulad po ba tayo ni Kristo sa pag-iisip? Naging katulad ba tayo sa pagtingin ng ating mga mata? Nagaya po ng mata ni Kristo? Ang mga kamay po ba natin naging katulad ng kamay ni Kristo? Ang mga paa po ba natin lumakad ng katulad ng paglakad ng ating Panginoong Hesus? Ang atin po bang puso po ay naging katulad ni Hesus? Mababaho ang kalooban at hindi mapagmataas? Kaya nga mga kapatid, napakahalaga po na mapagtagumpayan po natin sa pamagitan ni Hesus na tayo po ay maging katulad niya. Sabi po ng aklat ng Galacia dito po sa 2:20, in the book of Galatians chapter 2 verse 20, ganito po ang sabi ng Bible. Kaya hindi na ako nabubuhay ngayon kung hindi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Praise the Lord and hallelujah. Alam nyo, napakaganda, no? Na alam nyo, pagka tayo po ay nagkaroon ng relasyon kay Kristo, ang una niya pong aalisin sa atin yung mga worries po at anxieties. Sabi nga ng Panginoong Hesus Kristo my peace I give unto you, not as the world giveth. In this world you will find a lot of tribulations. You will experience a lot of tribulations. But lo and behold, sabi ng Panginoon, because I have already conquered all these tribulations, napagtagumpayan ko na ang lahat ng mga pagsubok na ito. Kaya kung ganun po yung pananalig natin, dumating man ang lahat ng makabigatan na ito, sinabi ni Jesus na pagtagumpayan niya na ang lahat ng bagay. Kaya ilalagak ko ang tiwala ko sa Kanya. Nawawala po yung mga worries. Sabi ng Bible, pagka tayo po may mga anxieties po, yung mga agam-agam, pagkabalisa, tayo po manalangin sa Diyos. Cast all your anxieties unto Jesus because Jesus Christ cares for you. Yun po ba hindi natin pangahawakan? Pangako po ni Jesus yun. Kung tayo po may mga problema po na nawawalan tayo ng pag-asa. Sabi po ng aklat po ng mga ngaral, 9:4 hanggang 5 po. Lahat po yan, it will flow naturally. Habang ang tao'y may buhay, hindi siya dapat mawalan ng pag-asa. O yung mga biblical insights na yan, mga salita ni Jesus na panghahawakan po kapatid. Tagumpay talaga yan kasi lahat ng bahagi po ng ating katawan susunod po para maging katulad ni Kristo. Sabi nga ho kanina, no, hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na po ang nabubuhay sa akin. Yung dating tinitignan ng mata natin, dudurugin po, wawasakin po ng banal na espiritu yan para titignan natin yung mga bagay po na kung ano hong tinitignan ng ating Panginoong Hesus. Yung mga ginagawa po ng mga paa at mga kamay natin po, taliwas po sa mga mabubuting asal ng dudurugin po ng banal na espiritu yan. Papalitan po ng mga kamay at paa po ni Kristo. Sabi po, at ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Kaya nga mga kapatid, it is not I who lives in this body, but it is Christ who lives in this body. Hindi na po dapat tayo ang maghari-harian po. Paubaya na natin kay Jesus ang ating buhay po. Ngayon din naman mga kapatid, sabi po ng Colossus 3:1 hanggang 4, para lalo tayong ma-enlighten. Colossians chapter 3 verse 1-4. Sabi po ng Bible ay ganito, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos. Kasama si Kristo. Si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Hallelujah! Alam niyo talagang napapalakas po ang mga kalooban natin. Binuhay na tayo na kasama ni Kristo. Kaya ang ating mga mata ho, hindi na po yung lust of the eyes and lust of the flesh. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan po ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo. Hindi po yung mga nakikita ng ating mga mata. Sabi nga ho ng isang talata sa Hebrews chapter 12 po mga kapatid. Fix your eyes unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ituon natin ang atin pong mga paningin kay Jesus sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating pananampalataya mula simula po hanggang sa katapusan. He is the Alpha and the Omega. Kaya yung mga bagay po na mga nakikita, dapat ho nag-grow na po tayo into maturity. Yung mga bagay ho na kinahuhumalingan ng mundo, babaguhin na ng Diyos ang mga mata natin sa mga bagay na ganyan. Hindi na po yung pride, hindi na po yung lust of the flesh, kung hindi papalitan po ng sinasaad po sa Bible, sabi ng 2 Korinto doon po sa 4,
Kaya't ang aming mga paningin ay itinutuon namin sa mga bagay na hindi nakikita, hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat ang mga bagay na hindi nakikita, ang sabi ng Biblia po, ay walang hanggan, ngunit ang mga bagay po na nakikita natin, ay mga panandalian lamang. Kaya tignan natin yung mga bagay na hindi nakikita, yung pag-ibig natin sa kapwa, yung pagpapatawad natin, yung paglilingkod natin sa Diyos ng kahit walang kapalit po. Fix our eyes unto Jesus, hindi po sa mga nakikita natin sa politika, nakikita natin sa mga katabi natin, sa mga pagsubok, sa mga maraming kakilala natin po na napahirapan ng COVID-19. We have to fix our eyes unto Jesus. Kasi siya lang po ang nagbibigay ng katagumpayan para tayo po ay maging katulad niya. At maliban po na tayo maging katulad niya, hindi tayo magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Ito po ay nagaganap lamang po kung tayo po ay tatanggap sa Kanya bilang atin pong Panginoon at tagapagligtas. Kaya alam niyo mga kapatid, tatandaan niyo po na kung hindi tayo magtatagumpay sa mga bagay na ito, hindi tayo magiging anak ng Diyos. Ang sabi ng Biblia kanina na hindi tayo po'y tiyak po na higit pa sa mananagumpay, lalong-lalo na sa pamamagitan niya na umiibig sa atin. That no, we are more than conquerors, especially through Him who loved us. Tayo po'y mas daig pa na isa pong victors in war, na tayo po ay daig pa po natin ng isang mananagumpay kung tayo po ay may Kristo sa atin pong puso. Kaya mga kapatid, bilang pangwakas, iniiwan ko po sa inyo ang mga salita na ito. Sana po wag pong mawawala ang ating pong pagtitiwala kay Jesus. Lahat ng ating katagumpayan ay nakasalig sa Kanya. Walang tagumpay po sa mundo na ito na mararanasan nyo, higit po sa tagumpay po kung kasama natin si Jesus. Kaya ang sabi po ng Pahayag 21, dito po sa 7, at ito ang makakamta ng magtatagumpay. Ano daw po ang makakamta ng magtatagumpay? Ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. Purihin po ang Panginoon. Nais niyo ho ba na tayo maging matagumpay po at makasama tayo ni Jesus sa buhay na walang hanggan sa langit? We are more than conquerors. Ang magandang balita po, kung tinanggap natin siya bilang atin pong Panginoon at tagapagligtas. Kaya po mga kapatid, sa lahat po ng mga banal na gawain po na ito, sana po na-bless po kayo na ang ating Panginoong Jesucristo pa rin po ang siyang tagumpay ng atin pong buhay. Tayo po muna ay dumako po sa pangwakas na pananalangin bago po tayo dumako po mamaya sa atin pong breaking of the bread. Tayo po lahat ay yumuko po at magpasalamat sa ating anak. Panginoong Diyos, ako po ay nagpapasalamat sa mga aral na ito na lalong tumatatag at lumalakas ang aming kalooban sapagkat napapaligiran po kami ng mga kabiguan ngayon. Kabiguan na nararanasan namin sa mga sakit, mga kawalan ng trabaho, mga kawalan po ng mga pagpapalang pinansyal, lalo na po sa mga problemang bumabagabag sa pamilya at gayon din po sa amin pong isipan na talaga pong naapektuhan po ang aming mental health sa mga nangyayari na ito sa aming kapaligiran po. Ngunit may tagumpay po sa lahat ng magtitiwala sa inyo at patuloy pinatunayan po ng inyong mga salita. Sa mundo na ito, Panginoon, marami kaming daranasin na pagsubok. Ngunit kami po ay mga galak sapagkat napagtagumpayan na po ninyo ang lahat ng mga pagsubok na ito. Panginoon, isinasalig namin ang aming buhay sa inyo na sa pamagitan lamang po ng isang personal na relasyon ay nagkakaroon kami ng buhay na walang hanggan. Panginoon, naririnig niyo po ang lahat ng amin pong mga taga-subaybay. Dumadami na po sila at libo-libo po na nakatunghay po sa gawain ito. Kaya po sa pagkakataon na ito, pakilusin niyo po ang banal na Espiritu. Sa lahat po ng mga tagapakinig po namin, mga audiences po namin sa iba't ibang bahagi po ng sundan niyo po ang isang panalangin na ito na tiyak pong magbibigay ng katagumpayan po sa inyong mga buhay. Wala pong mawawala sa inyo kung tayo po ay mananalig kay Jesus, kung hindi puro tagumpay nga po at buhay na walang hanggan ang atin pong makakamtan. Sige po mga kababayan, sundan niyo po ako sa isang panalangin. Dakila't mapagpalang Diyos, ako po ay lumalapit sa inyong banal na presensya. Binubuksan ko po ang aking puso ngayon at tinatanggap kita, Panginoong Jesucristo, bilang aking Diyos at tagapagligtas. Patawarin niyo po ako, Ama, sa lahat ng aking nagawang mga pagkakamali. Magsimula nung ako'y bata pa hanggang sa kasalukuyan.
Panginoong Hesukristo, magsimula po sa araw na ito, ikaw na po ang maghari at manahan sa aking puso, ngayon po at magpakailanman. Ama namin na nasa langit, nagpapasalamat po ako sa umagang ito sapagkat sa pamagitan ng panalangin na ito, naitala po ang aking pangalan dito po sa aklat ng buhay at naging tagapagmana na po ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aking samot dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoong Diyos sa kanya pong kabutihan. Kung kayo po ay nanalangin ng prayer na yon, in-encourage po namin kayo na patuloy po kayo na makipag-ugnayan po sa amin. Narariyan po ang aming messenger po at ako po mismo ang inyo pong makakaharap kung nagnanais po kayo na magbukas po ng mga Bible studies o may mga pangangailangan po na nais ninyong idulog natin sa panalangin, feel free po na i-contact po kami. Kaya maraming salamat. Sana po patuloy po kayong lumakad sa katwiran at kalooban ng ating Panginoon. At ngayon naman pong umaga na ito ay dadako po naman tayo sa atin pong pagpipira-piraso po ng tinapay at gayon din naman po sa pag-inom natin sa baso o sa saro po. Kaya ihanda po natin ang kapirasong tinapay po kasama din naman po ng baso natin sapagkat ito po ang unang linggo po ng buwan na ito upang tayo po mga kapatid ay makapagbigay po ng kaluguran sa ating Ama. Bago po tayo dumako sa atin pong banal na gawain na ito, nais ko po sana pong ipaalala po sa inyo ang sinasabi po ni Pablo upang hindi po tayo maparusahan o humarap po sa mga sumpang sinasabi ng Biblia kasi marapat po na malinis ang puso po natin, nakahingi po tayo ng tawad. Mga kapatid, kung hindi pa po kayo nakakapagpatawad sa inyong puso, wag po ninyong gagawin po ang pag-aalaala na ito dahil po may mga sumpa pong kakaharapin po tayo. Mas nanaisin po ng Diyos na tayo po ay maging totoo po sa ating kalagayan ngayon. Pagka po kasi may kasalanan tayo na itatago at inalaala po natin, sabi po ni Pablo, sapagkat ang sino man na kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit maraming mahihina at sakitin sa inyo at ang ilan na nga ay nangamatay na. Kaya po bago ho tayo tumungo, maikling panalangin lang po ng paghingi natin ng kapatawaran mula po sa ating Panginoon. Dakila't mapagpalang Ama, patuloy na humihingi kami ng kapatawaran po sa lahat ng aming naisip na salita po, nilakaran ng taliwas po sa inyong mga kalooban. May mga kapatid pa rin po o mga tao na amin po Panginoon Diyos kinainisan at patuloy hindi kami makapagbigay po ng kapatawaran. Panginoon, linisin niyo po ang puso namin upang ang makita po ng Ama ay walang iba kundi ang banal mong dugo, Panginoong Diyos, na siyang nagtapon po ng lahat ng kasalanan na ito sa pusod ng dagat na hindi naman po kailan pa man alalahanin ng Ama namin. Basbasan mo po ang mga tinapay na ito kasama po ang aming iinumin sa saro na ito po ay maghatid ng kalakasan at patuloy na tagumpay po sa buhay Kristiyano namin at sa buhay panalanginan namin. Maraming salamat po. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin. In Jesus' mighty name we pray po. Amen and amen. Sige po, hawakan po natin ang tinapay. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at siya ko namang binibigay sa inyo. Noong gabi na siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesukristo ay dumampot ng tinapay. Siya ay nagpasalamat at kanyang pinagtira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating kainin ang tinapay. Purihin ka, Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa inyong katawan, Panginoong Ama, na inyo pong binayubay sa krus ng Kalbaryo. Dahil po sa inyong kamatayan, nagkaroon kami ngayon ng buhay na walang hanggan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ngayon naman po mga kapatid, ay hawakan po natin ang saro o ang baso po. Sapagkat ang sabi po ng Hebreo 9:22, without the shedding of the blood, there is no remission of all our sins. Kung wala pong pagtigis ng dugo,
ay wala pong ikapagpapatawad ang lahat ng ating nagawang pagkakasala. At ganito po ang sabi ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos. Matapos maghapunan ay dumampot din siya ng saro at kanyang sinabi, ang saro na ito ay ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, ay gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom kayo sa saro na ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin ka, Panginoong Jesus, sabay-sabay po natin inumin. Muli, maraming salamat po sa lahat ng pagpapala na ating natamasa po mula sa ating Panginoong Diyos. Ang lahat ng papuri at pagdakila po ay tanging sa Kanya lamang po. Kaya po tayo po ngayon ay dumulog po sa maikling panalangin. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pagtatapos po ng banal na gawain na ito. Patuloy namin, Lord, na pinagpapaanyaya mga kapatid namin sa pang-araw-araw na panalangin. Basbasan niyo po ang panalanginan namin kada alas 5, alas 6 po, araw-araw ng madaling araw, Lord. Kaya hindi naman po ang mga gabing panalanginan namin na ginagawa po, Panginoon, alas 8 hanggang alas 9 po, maliban po sa Wednesday, Lord. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga gawain na ito na lalong lumagana pa po, Panginoon, ang pangangalap ng maraming kaluluwa upang marami pong taong maligtas at magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Kaya po basbasan niyo po ang umagang ito. Nawa po maraming na-bless po. At sana po ang mga tagapakinig po, hindi man po namin sila mga kasamahan sa paglilingkod na ito, ay tumanggap po sa inyo, patuloy na na-enlighten at nabuksan ang puso nila na ang tanging pag-asa lamang po ay nanggagaling sa iyo, Panginoon Jesus. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ng bansang Pilipinas, pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang Peace of Harvest Christian Ministry at ang lahat po ng inyong mga hinirang na mga Kristiyano. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin. In Jesus' mighty name we pray po. Amen and amen. Muli po mga kapatid, isang mapagpalang umaga po para sa bawat isa. Patnubayan nawa po tayo at patuloy na bigyan ng pag-ibig ng ating dakilang Ama. Purihin po ang Panginoong Jesus. Praise the Lord. Ngayon naman po ay pinagpala tayo ng salita ng Diyos sa ating pakikinig. Pagpalain din natin ang ating Panginoon upang maipagpatuloy ang kanyang mga gawain. Tayo naman po ay maghandog ng ating tithes and offering para sa ating Panginoon. Hawakan po natin. Hallelujah. Glory to God. Salamat po, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, kung paano mo kami pinagpapala. Salamat po, Lord, at napagtagumpayan namin ang anumang kagutuman, kahirapan, Panginoon, sapagkat pinangahawakan namin ng iyong pangako na sino man ang magdala ng kanyang 10 bahagi ng kanyang kita o pinaghanap buhayan ay tunay na ibabalik mo ito ng siksik, liglig at umaapaw pa. Salamat, Panginoon, sa iyong magandang pangako na sa aming pag-obey sa iyo, Panginoon, ay tunay nga ang aming kaban ng kabuhayan, ang aming kaban ng pagkain ay hindi nasasalat, hindi nagkukulang. Daos, Panginoon, ito ay iyong pinararami upang kami, Panginoon, ay patuloy mong magamit sa pagbibigay sa aming mga kapatiran na nagugutom, sa mga kapatiran na nangangailangan. Salamat po, Panginoon, at patuloy ko, Lord, dinadalangin ang mga kapatiran na walang mga hanap buhay o yung mga naghahanap pa rin, Panginoon, na papasukan. Panginoon, extend mo ang iyong mga kamay para sila ay matulungan. Buksan mo ang mga trabaho para sa kanila ay makapasok, Panginoon. Matanggap sila, Panginoon. Bigyan sila ng wisdom, ng strength, Panginoon, sa kanilang araw-araw, Lord, na paglalakbay para makapaghanap ng trabaho. At pagpalain mo mga may negosyo, Panginoon. I-multiply mo, Lord, ang kanilang mga hanap buhay. Pang maging daluyan din sila. Maging kaparaanan, Panginoon, pang matulungan ang aming mga kapatid at sa kanilang mga pangailangan. Maraming salamat, Lord. Patuloy, Lord, na buksan mo ang durungawan ng langit. Ibagsak mo ang masaganang pagpapala sa bawat isa sa amin, sa bawat kapatiran, at sa mga hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Tulungan mo rin sila, Lord, na makarinig ng iyong mga salita, makatanggap ng pagpapala, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya naman ako
na blessed dahil sa'yo. Inubos sa kasalanan,